Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa. Mahigit sa 2,000 trabaho alok ng Clark Development Corporation para sa mga Pilipino. Inflation rate bumagal nito Pebrero ayon sa Philippine Statistics Authority. Pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapababa ang presyo ng mga bilihin naging mabunga ayon sa NEDA. Bilang ng mga lokal na pamahalaan na interesadong bumili ng NFA rice nadagdagan. Presyo ng karne ng baboy posibleng bumaba na sa kalagitnaan ng Marso. At Republic Act 12124 o Tertiary Education Equivalency Act and Accreditation Program nilagdaan na ni Pangulong Marcos Jr. Magandang balita sa mga job seeker. Higit 2,000 trabaho ang maring apalayan ayon sa Clark Development Corporation. Alok yan ng nasa 30 investors. Kung ano-ano ang maring pasukan, alamin sa Balitang Pambansa ni Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas. Nasa may 2,280 mga job vacancies ang inanunsyo ng Clark Development Corporation na maaaring applyan ng mga naghahanap ng trabaho. Sa Malacanang briefing, sinabi ni Clark Development Corporation Communications Manager Astrud Aguinaldo na ang nabanggit na bakanteng trabaho ay iniaalok ng may 30 investors. To be exact, meron tayong 2,280 job vacancies mula sa 30 investors o locators. Ipinahayag ni Aguinaldo na bukod sa ICT industry at business process outsourcing ay may bukas din trabaho sila para sa mga engineers, technicians, welders, machine operators, human resource at may trabaho din para sa warehouses. Bukas din ang oportunidad sa linya ng service industry gaya ng bus drivers, mananahi, ganun din sa sales, tourism and hospitality, hotel staff, security, marketing at casino dealers. Mayroon din sa aviation and healthcare habang nakakailangan din ng nurses, medtechs at physical therapists. Meron din sa commercial and retail. Ang hinahanap nila dito ay mga sales associates, cashiers at store managers. At lastly, sa aviation and healthcare, mga nurses naman, medtechs at physical therapist po ang hinahanap dito. Madali lang ang pag-a-apply. I-upload lang ng mga aplikante ang curriculum vitae, biodata o resume na may kalakip na larawan sa jobs@clark.com. Mula doon, sabi ni Aguinaldo, ay makikita ng mga investors ang applicant's profile at maaari na silang kontakin. Mula sa Malacanang, para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buwan ng Mayo bilang Ease of Doing Business Month. Ito'y para mas gawing business-friendly ang bansa. Sa ilalim ng Proclamation No. 818 ni President Marcos Jr., inatasan niya ang Anti-Red Tape Authority o ARTA na pangunahan ang taunang selebrasyon kung saan inaasahan ang paglulunsad ng mga programang susuporta sa adhikain ng Pangulo na paunlarin ang sektor ng pagdinegosyo. Lahat ng ahensya ng gobyerno kabilang ang GOCCs at LGUs ay inatasan rin niya na makipagtulungan sa ARTA habang hinihikayat ng pamahalaan ang mga pribadong sektor at non-government organizations na suportahan ang nasabing inisyatibo. Ayon sa palasyo, layo nito na palakasin ang kamalayan ng publiko sa pagpapabuti ng regulatory environment, reducing red tape at accelerating economic development. Posibleng bumaba sa kalagitnaan ng Marso ang presyo ng karne ng baboy. Ang pahayag ay ginawa ni Agriculture Spokesperson at Assistant Secretary Arnel de Mesa matapos makabuo ng kasunduan sa mga stakeholder sa hog industry. Kahit wala silang itinakdang maximum suggested retail price sa baboy. Ayon kay de Mesa, posibleng bumaba ng 10 piso hanggang 20 piso ang kada kilo ng karne ng baboy. As of March 4, ang bawat kilo ng liempo sa Metro Manila ay nasa 450 pesos, habang ang pork calcium ay nasa 380 pesos.
Ikinalugod ng Malacanang ang naitalang pagbagal ng inflation nitong Pebrero na nasa 2.1%. Ayon sa palasyo, nangangahulugan lang yan na epektibo ang mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Epektibong pagtugon ng kasalukuyang administrasyon sa inflationary pressures. Isa ito sa nakikitang dahilan ng palasyo sa naitalang pagbagal ng inflation rate nitong Pebrero. Sa Malacanang press briefing, ikinalugod ng palasyo ang pagbaba ng inflation rate na naitala sa 2.1% mula sa dating 2.9% noong Enero. Pinakamalaking pagbaba ito ng inflation rate mula noong Setyembre ng nakaraang taon. Malaking salik daw ng pagbagal na ito ang mga hakbang na ginagawa ng Marcos Jr. administration. Ayon sa National Economic and Development Authority, ang patuloy na pagbaba ng inflation rate ay indikasyon na epektibo ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno kontra sa tinatawag na inflationary pressures. Sisikapin din ng ahensya na panatilihing mababa ang inflation rate at tugunan agad ang mga posibleng pagtaas ng ibang commodities. Sinabi rin ng palasyo na pasok pa rin sa target ng pamahalaan na 2 to 4% ang naitalang 2.5% na average inflation rate. Ang mas mababang antas ng inflation ay bunsod ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na nasa 2% or 2.6%. Ang pagbagal naman ng presyo nito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng gulay at iba pang produkto. Kaugnay niyan, tiniyak ng National Economic and Development Authority ang patuloy na pagpapatupad ng mga hakbang para mapabagal pa ang inflation ng bansa. Partikular na rito ang pagsiguro sa food security sa harap na rin ng banta ng mga bagyo at iba pang hamon sa livestock industry tulad ng African swine fever. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, magpapatupad ang pamahalaan ng La Nina Action Plan para ma-restore ang agricultural productivity sa mga lugar na madalas binabagyo at binabaha. Patuloy din anya ang pagbibigay ng fuel assistance sa mga kababayan nating magsasaka. Pagtitiyak ni Balisacan, hindi magpapakakampante ang pamahalaan sa pagtugon sa mga hamong dulot ng inflation para mapabuti ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Inaprubahan na ng Department of Agriculture ang karagdagang 10 bilyong piso para sa rehabilitasyon ng NFA warehouses at pagbili ng mga palay. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, bahagi nito ang 5 bilyong piso na gagamitin sa pagbili ng panibagong dryers at millers. 1.5 billion pesos ang nakalaang pondo para sa rehabilitasyon ng mga warehouse at 3.5 billion naman sa pagpapagawa pa ng mga bagong NFA warehouse. Samantala, tumaas naman sa 880,000 metric tons ang buffer stock ng bigas sa NFA sa loob lamang ng 15 araw. Mas mataas ito sa national buffer stock sa loob ng siyam na araw kamakailan. Isa pang good news, nilagdaan na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na magpapahintulot sa mga Pilipino na ang mga working professionals na makakuha ng kanilang college degree nang hindi na kinakailangan dumaan sa tradisyonal na schooling method. Si Clazel Pardilla ng PTV Manila sa Balitang Pambansa. Para bigyan ng oportunidad ang mga nagtatrabahong profesional na makumpleto ang kanilang college degree sa pamamagitan ng mga alternatibong pamamaraan. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act 12124 o Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Maaaring nang bigyan ng academic degree ang isang individual batay sa kanyang natutunang kaalaman mula sa formal at informal na pag-aaral o training at karanasan sa trabaho. Pero dapat ang aplikante hindi bababa sa 23 taong gulang nakapagtapos ng secondary education na maaring patunayan sa pamamagitan ng high school diploma, resulta ng Philippine Educational Placement Test o Alternative Learning System Accreditation and Equivalency Assessment and Certification. Patunay na kwalipikado silang pumasok sa kolehiyo o bigyan ng academic degree. Mas okay siya kasi syempre iba rin naman yung pinaghirapan mo din yung profession mo ng ilang years. So, for me, parang okay lang din naman na ibigay na din kung ano yung deserve.
Ang Commission on Higher Education o CHED ang magiging pangunahing ahensya na magpapatupad sa bagong batas. Kabilang sa kanilang tungkulin ang pag-atas sa mga higher education institution na magbukas sa mga programang pang-akademiko para sa naturang programa. Bubuo ng pamantayan sa pagsusuri ng kasanayan at antas ng kahusayan ng individual. Inutusan din ng CHED na i-monitor at suriin ang implementasyon ng ETEEAP at magsagawa ng malawakang konsultasyon kasama ang iba pang ahensya. Mula sa PTV, Kalay Zalpardilia, Balitang Pambansa. Nakita na ang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force na napaulat na nawawala sa kasagsagan ng Tactical Night Operation noong Martes. Sa kasamaang palad, nakita ring patay ang 2 piloto na sakay nito. Si Patrick De Jesus ng PTV Manila sa Balitang Pambansa. Pasado alas 10 ng umagang Miyerkules, nang matagpuan sa Mount Kalatungan, Bukidnon ang wasak na FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force. Una itong naiulat na nawawala nitong Martes matapos na mawala ng komunikasyon sa kasagsagan ng Tactical Night Operations. Sa kasamaang palad, nakita ring patay ng search and rescue teams ang 2 piloto na sakay nito. Sabi ng PAF, may indikasyon na hindi nakapag-eject ang mga piloto bago bumagsak ang FA-50. We have to await the assessment, no, kasi may iba-ibang versions pa ngayon ang lumilitaw. Yung iba sabi nakaupo, yung iba sinabi thrown out of the aircraft. Kailangan ho talagang ipa-check muna natin ng mabuti yung scene kung saan nangyari. Hindi na ibinigay ng PAF ang pagkakakilanlan ng mga nasawing piloto. Ngunit nakipag-ugnayan na raw sila sa pamilya. Kinumpirma rin ng Armed Forces of the Philippines na kabilang sa nagbigay ng air support ang bumagsak na FA-50 sa isang operasyon laban sa mga komunistang grupo sa Bukidnon. This is the AFP operations through the 403rd Infantry Brigade engaged with the New People's Army and ito sir sa barangay Ibaca, Balasan in Bukidnon. Sa ngayon ay grounded na ang 11 pang FA-50 jets ng PAF habang nagpapatuloy ang investigasyon. Tiniyak naman ng PAF na lahat ng kanilang piloto na may kaugnayan sa pagpapalipad ng fighter jets ay may sapat na training, kabilang nasa night and day operations. Sa ngayon ay target na maging masusi at mabilis ang investigasyon, lalo't malaki rin ang papel ng FA-50 sa external defense ng Pilipinas at pagpapatrolya sa maritime domain. We have our other fixed-wing aircraft that we can deploy to do our maritime patrol and monitoring of our territorial waters as well as our areas within the exclusive economic zone. Definitely, may effect siya, malaki yung impact kasi yung wala tayong fighter aircraft available. No? Ito ang itinuturing na unang major incident sangkot ng FA-50 na binili sa South Korea at na-deliver sa Pilipinas mula 2015 hanggang 2017. Napasabak na mga FA-50 sa iba't ibang operasyon, kabilang na sa 2017 Marawi Siege. Lumahok din ang ating fighter jets sa kauna-unahang pagkakataon sa pitch black exercises sa Australia noong nakaraang taon. At kasama sa iba pang mga pagsasanay, pinakahuli ay noong nakaraang buwan lamang sa isang bilateral exercise ng Pilipinas at France sa West Philippine Sea. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balitang Pambansa. Nagpaabot ng pakikidalamhati ang Philippine Army sa pamilya ng 2 piloto ng FA-50 fighter jet na natagpuan sa Bukidnon. Matatandaang nawala ang naturang fighter jet habang nagsasagawa ng operasyon at natagpuan kahapon ng tanghali sa Mount Kalatungan, mountain range sa Bukidnon. Sa isang pahayag, kinilala ng Philippine Army ang kabayanihan at sakripisyo ng 2 piloto na naging instrumento sa pagsuporta sa mga ground troops ng militar sa pamamagitan ng close air support operations laban sa mga communist terrorist group sa mga conflict-affected at isolated areas sa Bukidnon at Agusan del Sur. Anila patuloy na magiging inspirasyon ang kagitingan ng 2 piloto para sa walang patil na pagpupursige sa pagpapanatili ng katatagan at pagkamit ng kapayapaan at kaunlaran sa buong bansa. Kumpiyansa ang Commission on Higher Education na mas tataas pa ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas
sa pamamagitan ng kasunduang ikinasa ng CHED at Professional Regulation Commission o PRC na titiyak sa Quality Licensure Program sa mga higher education institutions. Sa bagong Joint Circular, lahat ng HEIs ay kailangang kumuha ng Certificate of Program Compliance o CHED Quality Assurance Certification. Ito'y bilang tugon ng ahensya sa pangako nila na maging bahagi ng legasiya ng pamahalaang Marcos Jr. ang isang competitive education para sa mga kabataan. Ayon kay CHED Chairperson Prospero de Vera III, palalakasin nito ang monitoring at compliance mechanism sa mga state universities at colleges at local universities and colleges. Binigyan din niya na dapat tiyakin ng mga paaralan ang pagkakaroon ng kwalipikadong guro, sapat na pasilidad at updated na curriculum. Lahat ng HEIs ay may hanggang September lamang para makasunod sa patakaran dahil kung hindi ay maaring ipasara ang kanilang programa. Quality assurance does not end with opening degree programs. It also includes closing degree programs that are not good. That is part of quality assurance. So we expect them to have quality assurance in place. If they cannot meet it, we expect the board to act on it and phase out the program. Kung hindi maka-comply. So all of these are now within the jurisdiction of their Board of Regents, and many schools actually have closed down programs which they feel they cannot comply with. Nilagdaan na ng Civil Service Commission ang Implementing Rules and Regulations ng Republic Act No. 12080 o ang Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act, paglikha ng bagong posisyon sa trabaho sa mga paaralan. Binigyan din ni CSC Chair Marilyn Baruya Yap ang kahalagahan ng mental health services sa pamamagitan ng pagtatatag ng permanent plantilla positions. Layon nga nito nga makapagbigay ng mental health support sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Makikipag-ugnayan din ang CSC sa Department of Education at Department of Budget and Management sa pag-hire at pagpondo ng nasabing plantilla positions. Maaari nang makita ng mga botante ang kanilang boto matapos maipasok ang kanilang balota sa automated counting machine. Bahagi yan ng mas transparent na proseso ng Commission on Election para sa Hatol ng Bayan 2025. Si Rod Lagusan ng PTV para sa Balitang Pambansa. Tinitiyak ng COMELEC ang pagkakaroon ng transparency sa proseso nito para maipakita na may integridad ang magiging resulta ng 2025 national and local elections. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa isang forum na kasama sa pagbabago na mararanasan ng mga botante ay ang pagkakaroon ng pagkakataon na makita ang kanilang boto matapos na maipasok nila ang kanilang balota sa automated counting machine. Makikita ng botante yung picture ng kanyang balota. 15 seconds sa harap, 5 seconds sa likod. Yung sa likod po yung party list, yung harap, national and local position. Kahit isa lang ang tingnan mo, yung pagkakashade mo, yung mismo yung balota na pumasok. Pagkakataon para makita kung tugma ba ito sa binoto ng isang botante at kung sakali namang hindi magtugma. Meron pong form na pipilapan sila, yung challenge form na pwedeng sabihin na iba yung nakita kong resibo doon sa mismong balota. At yun po yung magiging parte ng pwede maging basis ng election protest o protesta upang i-challenge yung results sa mismong presinto na yan. Or pwede pong gamitin din yon para po i-challenge yung results pagdating po sa canvassing sa bayan o kaya sa syudad. Binigyang din naman ni Garcia na nakakatiyak sila na hindi ito magbabago. Kasabay nito, ang mga poll watcher rin sa bawat presinto ay magkakaroon ng pagkakataon na makakuha ng picture at video na naturang ballot images matapos makapag-transmit na ng resulta at makapag-print na ng election returns. At para sa internet voting sa mga Pilipinong nasa ibayong dagat, papayagan ng poll watching sa mga opisina ng mga embahada o konsulada kung saan gagawin ang pagbibilang. Habang magsisimula ang enrollment para sa mga overseas voter simula sa Abril at magtatagal hanggang Mayo. Samantala, panawagan naman ni Garcia na maamyendahan na ang batas kaugnay ng certification ng automated election system. Magdadalawampung taon na yung batas Hindi po na-anticipate na ganyan na mahaba ang proseso. And therefore, isipin niyo po simula 2010. And to think na pare-parehas na makina po yun. Pare-parehas ang system na yon. Ay bakit po parehas ang system, parehas ang provider? 3 days, 6 days lang before the election tsaka nai-issue ang certification.
Umaasa ang COMELEC na bago matapos ang buwan ng Marso ay may bibigay na ang certification. Paliwanag ni Garcia, ang source code na lang mula sa internet voting para sa mga Pilipino sa ibayong dagat ang kanilang hinihintay. Habang Pebrero pa lang ay tapos na sa hardware o machine at maging sa transmission. Kailangan anya ang tatlong source codes ay ma-integrate o mapagsama-sama para maging coordinated ang mga ito. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad para sa Balitang Pambansa. Ipinatupad ng MMDA ang 30-minute heat stroke break policy para mapangalagaan ang kanilang field personnel lalo na ngayong matindi ang init ng panahon. Habang ang DepEd naman pinapayuhan ng mga paaralan na iwasan muna ang outdoor activities. Si Vel Custodio ng PTV Manila para sa Balitang Pambansa. Vel? Palo kahapon sa 40 degrees Celsius ang pinakamainit na heat index sa Metro Manila. Posibleng maulit yan ngayong araw batay sa forecast ng Pag-asa. Nasa extreme caution yan. Ibig sabihin pwedeng makaranas ng heat cramp, heat exhaustion hanggang heat stroke. Bilang paghahanda at pag-iingat sa mainit na panahon, ipinatupad ng Metro Manila Development Authority ang 30-minute heat stroke break policy para sa mga field personnel, partikular ang mga street traffic o mga traffic enforcer at street sweeper. Ito ay para maprotekta sila laban sa sakit na dulot ng heat index. Sabitang isasagawa ang heat stroke break ng mga MMDA personnel para matiyak na mananatiling visible ang mga traffic enforcer at street sweeper para hindi maaapektuhan ang field operation. Para sa mga traffic enforcer na may 4 na magkakaibang shift, para 5 a.m. hanggang 1 p.m. shift, 10 a.m. hanggang 10:30 a.m. at 10:30 a.m. hanggang 11 a.m. ang palitan. 2:30 p.m. hanggang 3 p.m. o 3 p.m. hanggang 3:30 p.m. naman ang palitan sa 1 p.m. to 9 p.m. shift. 11 a.m. hanggang 11:30 a.m. o 11:30 a.m. hanggang alas 12 ng tanghali ang shifting ng 6 a.m. to 10 p.m. shift. At para sa 2 p.m. hanggang 10 p.m. shift, 3:30 p.m. hanggang 3 p.m. hanggang 3:30 p.m. o 3:30 p.m. hanggang 4 p.m. ang salitan ng 30-minute heat stroke break. Samantala, para sa street sweeper na may 3 shift, sa 6 a.m. hanggang 2 p.m. shift, 11 a.m. hanggang 11:30 a.m. o 11:30 a.m. hanggang 12 noon ang shifting. Para naman sa 7 a.m. hanggang 4 p.m. shift, 12 noon hanggang 1 p.m. ang shifting na may regular na break time. Habang 11 a.m. hanggang 7 p.m. shift, 2:30 p.m. hanggang 3 p.m. o 3 p.m. hanggang 3:30 p.m. ang palitan. Maaaring magkaroon ng karagdagang 15-minute break ang field personnel kung aabot ang 40 degrees Celsius o higit pa ang heat index sa Metro Manila. Epektibo ang naturang guidelines simula noong Lunes at tatagal hanggang May 31. Samantala, suspendido rin ang face-to-face classes sa ilang mga paaralan dahil sa mataas na heat index. Ito ang ilan sa mga dahilan sa pagsuspinde ng face-to-face classes ngayong araw. Pinapayuhan ng DepEd ang mga paaralan na iwasan muna ang outdoor activities, lagi rin uminom ng tubig para hydrated, magdala ng payong at sombrero bilang panlaban sa init ng araw, manatiling nakasubaybay sa mga anunsyo ng local government units at paaralan. Para naman sa traffic update dito sa bahagi ng Don Antonio sa Commonwealth Avenue, bahagyan na may pagbabagal ng daloy na traffic dito sa southbound lane habang mabilis pa ang daloy ng trapiko sa northbound. Paalala na bawal bumiyahe ang mga sasakyan na may plakang nagtatapos sa 7 at 8. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio. Samantala, mahigit na sa 50 pasyente ang nabigyan ng serbisyo sa bagong bukas na dialysis center sa Apayao. Si Reggie Cawis ng PIA Cordillera sa Balitang Pambansa. Hindi na kailangan pumunta ng karatig na lalawigan ang mga kababayan natin sa Apayao na may chronic kidney diseases. Ito ay matapos buksan ang dialysis center sa Flora District Hospital kamakailan. Ayon kay Apayao Provincial Health Officer Dr. Mark Calban, ilan sa mga nagdadialysis na mula Apayao ay nagtutungo pa sa Cagayan, 3 beses sa isang linggo para lamang magpa-dialysis. Sa pagbubukas ng bagong dialysis center ay mas nailalapit ang serbisyo sa mga nangangailangang pasyente. With our hospital development plan and our universal healthcare implementation, we are adding services on the ground para yung mga tao hindi na lalabas pa sa Apayao na magpagamot. Kasi sabi nga sa universal healthcare, it is a borderless and a limitless and a boundless healthcare system. Hindi may kakilaan niya na dumarami ang kaso ng chronic kidney disease.
Kaya napapanahon lamang ang pagbubukas ng bagong dialysis center. Sa ngayon ay nasa mahigit 50 dialysis patients ang siniserbisyohan ng pasilidad. Nagadung aming tagday-dialysis nga pasyente tayon, syempre maasyan damot piman nga mapandapay lang tisab sa bali adayo nga lugar. Dakkel nga talaga ti may tulong na, lalo kadagiti kailyante nga taga Apayaw. Ayon sa Provincial Health Office, pinagtutuunan din nila ng pansin ang kampanya upang maiwasan ang chronic kidney disease. Mula sa PIA Cordillera, Reggie Cawis, Balitang Pambansa. Kasabay ng paggunita sa National Women's at Fire Prevention Month, nagpakitang gila sa mga female emergency responder sa firefighting drill sa Tuguegarao City. May balitang pambansa si Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao. Maagap at maliksi. Ganyan kumilos sa mga bomberong yan na napalaban sa firefighting at emergency response sa ikinasang fire drill sa isang mall sa lungsod ng Tuguegarao. Pero sa likod ng mga uniformeng yan, sila pala'y mga babaeng bumbero. Bahagi ito ng kanilang pagsasanay para matiyak ang kanilang kaligtasan bilang pakikisa ngayong National Women's Month. Twice a year meron silang ikakandak na fire drills para makita din, sabi ko nga makita natin kung saan kailangan i-improve sa part ng responders natin. Although ngayon kasi hina-highlight ang Women's Month, kaya kung napansin nyo, dun sa fire drill kanina, lahat ng responders natin ay kababaihan. Sa ilalim din ng Kaisa program, tuloy-tuloy ang pakipag-ugnay ng Bureau of Fire Protection sa mga establishmento ngayong Fire Prevention Month. Layunin nito na mapalakas ang kahandaan at kaalaman ng publiko sa pag-apula ng sunog at pagtugon sa mga emergency situation. Bukod sa fire at earthquake drills, puspusan din ang information and education campaign ng BFP Tuguegarao para maging ligtas ang buhay at ari-arian ng mga Pilipino. Mula sa Radyo Pilipinas Tuguegarao, Dina Tudao Villacampa, Balitang Pambansa. Sulit ang pag-organisa ng Philippine Information Agency sa mga barangay secretaries ng bayan ng Maayon sa lalawigan ng Capiz bilang mga information force multiplier sa pagpapaabot ng makabuluhang impormasyon sa taong bayan. Si Alex Lumaki ng PIA Capiz para sa Balitang Pambansa. Sulit ang pag-organisa ng Philippine Information Agency sa mga barangay secretaries ng bayan ng Maayon sa lalawigan ng Capiz bilang mga information force multiplier sa pagpaabot ng makabuluhang impormasyon sa taong bayan. Ang Barangay Information Officers Network sa Maayon ay kinabibilangan ng 32 barangay secretaries na mangunguna rin sa paglaban sa fake news, misinformation at disinformation sa kanilang mga barangay. Ining information nakabulig ini makabulig sa dako samon sa ako mga kaupon kay every barangay maging updated na kami kung ano ang nagkakatabo sa aton kanilong na probinsya, kanilang probinsya, kundi national naging Samantala, kasunod sa pag-organisa ng Bio Network ng Maayon ay ang hinunanon sa barangay kung saan ipinaabot sa mga bagong tagapagsalita ng barangay ang mga impormasyon tungkol sa mga programa, proyekto at updates mula sa Social Security System, DENR at DOLE. Naorganisa na rin ng PIA ang Bio Network sa probinsya ng Capiz at sa mga bayan ng Ibisan, Pontevedra, Hamindan, Mambusaw, Pilar at Cuartero. Higit pa sa mga impormasyon na dala ng mga bayo ay ang layunin na sila ay magsilbing tulay sa pagitan ng bawat Pilipino at ng pamahalaan. Mula sa PIA Capiz, Alex Lumaki para sa Balitang Pambansa. Patuloy ang pagsasagawa ng workshop ng National Museum of the Philippines, Bicol, para higit na maisulong ang abaka weaving industry sa probinsya. Si Paul Hapi ng Radyo Pilipinas Albay para sa Balitang Pambansa. Mano-mano ang ginagawang pagtatanggal o pagbabalat ng mga kababaihang yan sa saha ng abaka. Ang mga makukuhang hibla rito ay gagamitin naman nila para sa paghahabol o paghahabi. Bahagi yan ng 2 araw na abaka processing and weaving workshop ng National Museum of the Philippines Bicol at ng Philippine Fiber Industry Development Authority ngayong National Women's Month. We have our master artisans from Malilipot, Albay. So sila po yung magtuturo ng abaka weaving and then pag-extract ng abaka fiber locally. Ang apod dyan, paghagot. So kaninang morning, nagkaroon tayo ng paghagot
extracting the abaca fiber. Libre ang 2 araw na lecture, demonstration at workshop na ito sa 20 kababaihan mula sa Sorsogon Province. Layunin din ng museo na isulong ang kamalayan ng publiko tungkol sa kultura ng abaca at ang mahalagang papel na ginagampanan nito sa mga Bicolano. Ikinalulugod naman ng PhilVida ang ganitong programa ng National Museum. Inihikayat nito ang magsasaka na patuloy na magtanim ng abaca, lalo't top producer nito ang Bicol Region. Ito, nakakatulong din ito para mas ma-inform pa yung public kung ano ba yung importance, ano ba yung naitutulong ng abaca sa atin. So dito sa Pilipinas at maging sa Philippine economy. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Paula Pin para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang 12 ng tanghali kasamang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita mula sa PTV. Ako si Naomi Tiburcio. Ito ang Balitang Pambansa.